Aynen. Ito pang exercise when the gets the accurate or means with all the find the way from important. Mm. Ano? Ah, Oh, okay. Nice. okay. Sige, sige. Okay.
115, 122, 6, Hindi ba lalampas ka pag ganyan yung ginamit? Ano ba? Lalampas pag ganyan yung ginamit. Ano ba? Galit ka. Yung sa solution niyo po, lalampas po siya pag yan yung ginamit niyo po. Ano po sa tingin niyo? Hmm, Pag sinimplify siya, x plus 2. mga 1 million lang po kasi yan. Mm. Hmm, Kaso ang heat na target natin, 950 yan, di ba? Tama. 950, ah, 9.81 pi over 4 square. Ang dapat ma-heat natin na answer ay nasa 3.2 lang siya. Nasa 7 yan. 3.2 times. 10 raised to 6. Okay. Ano pa yung target? 3.2 times 10 raised to 6. Ay, ba tayo? 6 point, ano ba ito? 6.4 pa lang naman tayo, 23. 3.2 yan times 10 raised to 6. Kasi pag yan, magsa 7 point something yan. Pwede medyo mas malaki. Hmm, Na-compute mo na? Around 7 na. so yung ano, factor is mga 23. 23, Hmm. 23. 23.
Sa DX mo kasi kinuha, no? So, kung ganon, hmm, teka, gamit ako ng calculator ko. 23? So may 23 na factor. Wala naman 23 po na ano. Uh, mm, something to do with the index? No. Patingin nga ako ulit ng ginamit mo. 950, 9.81. I see. My volume. Mm-hmm. Sige, tinitingnan ko siya sa point of view ng DX. There is 23 more na ano. Ano So, bang gamit mo? Ang radius mo ay, okay, 4. Okay naman. Radius na 4. Ang height mo ay 10. Okay? So, nakikita ko naman. Ang oil mo ay hanggang 8 lang. Okay. Wait lang ha. Kinocompute ko din. Diretsong ano ka na kasi, no? Sa dulo na agad. Work. Hmm. Yes. Oh, okay. Wala pa. Alam ko na. Alam ko. Hmm. Problem. Opo, tama po na mali nga po. Kasi po ba? Ganito po kasi. Tinignan niyo po siya sa point of view ng DX. Okay siya. So, ngayon, kung hihimay-himayin natin siya, ginamit mo yung, ano ba mga value meron ka? 950, okay, sige. 9.81, okay naman. Hindi mo na kinuha yung ano, ano tawag ba? Yung, di ba sa illustration, kasi, kung, ito, titingnan ko to. Ayan, sorry po ha. Huyag-huyag na to eh. Ayan, ayan. Dito po sa illustration nyo, dapat makuha mo din yung relationship. Kasi inverted to, di ba? Relationship ng radius mo and yung depth. mm, So, dapat makuha mo siya. So, para ma-solve mo din. ngayon. Tapos, mm, looking at the figure ha, yun yung ano, dapat meron ka. Ano pa? Dito naman po, um, 0 to 8, no? Pwede din, ano, 0 to 8. Kasi, sabi dito mapapalitan siya, di ba? Ang height niya is filled to a height of 8 m with oil. So, ngayon, pwede ka rin mag-start sa 8 m, no? Galing ka ng 10, galing ng 9. 2 to 10, pwede din. Kasi, tingnan mo yung ano, yung itsura niya. Kung titingnan natin to, di ba, yung x natin, siya yung distance natin na measure natin from tank, yung top ng tank natin, pababa. Hindi po na Nag-ano, nag-blur. nagbe-blur po yung ano. Ay, sorry po. Yung figure lang din po yung tinitingnan ko. Ito po yung nasa libro. Ito pong ano, Ito din siya. Ayan din po. Yan, 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 yan. ako. Okay po. Nahuyag na po kasi siya. Ayan. So, yung x natin, we can say na yun yung distance natin from top to bottom nung tank na meron tayo. So, ngayon, bakit ko naisip or nasuggest na pwede naman from
2 to 10. Kasi, sabi dito, habang tinitingnan ko siya, um, dapat yung oil, hanggang 8M siya. Yung sa height na 8M. So, from the bottom ng tank mo. Since yung tank mo, ang total height niya is 10M, right? So, ibig sabihin, pwedeng mag-start yung oil mo 2M below the top at mag-end siya 10M pababa. Well, Nakuha niyo po ba? why would it be different from 0 to 8 po? Kung Yung, 0 to 8, tingnan natin. Wait lang. Where's my ball? okay, kung ano po, okay, pwede. Baliktad. Pero pag nagbaliktad lang yung pag-assign ng yung origin, that doesn't make sense. Mag-iiba ba yung Ibig sabihin, mhm. depending on where So, you, kung gano'n, mhm. Okay pa. Sige, tuloy po kayo. Ayan. dapat pareho po. 0 to 8. 2 to 10, dapat pareho po. Kaso, mali din yung nandito sa mismong loob niyan. Kaya hindi siya nagsaswak, lumalampas. So, ibig sabihin, ang dapat maging point of view natin dito, kasi mahalaga yung POV natin sa bawat problem. Kung No. paano mo siya nakikita, ganun mo siya masasolve. So, ngayon, i-analyze mo ng mabuti yung figure na meron ka. Kung dx ka, edi ang mangyayari po dyan, kung sa figure na to, magkakaroon tayo ng mga slicing. 'Di ba? Katulad ng ginagawa natin last time. Nag-slice tayo horizontally at yung depth natin, yun yung x natin. Kaya minimeasure natin siya, yung x ha, kasi dx ka, from top to bottom. So ngayon, kung gusto mong ganun ang gawin, kung dx, dapat makuha mo din yung relationship ng radius mo at yung depth mo. Which is, yun yung isasama mo sa work kung gusto mo idiretso. Sa work, yun yung isasama mo. Para makuha mo yung 3.2 na goal natin times 10 raised to 6. Kasi kung wala yon, paano natin siya makukuha? And then, dapat malaman din natin yung volume nito, yung mass, yung katulad lang ng ginagawa natin. Then yung force na kailangan natin para ma-lift yung slice. For dx to ha. So yun yung mga kailangan nating mahanap. Sige, tanong. Okay lang yun. Kung point of view siya ng dx, so ganun yung gagawin. Though mahabang process, pero okay lang. Hindi makasulat. Hmm. Sige pa, tanong ka po muna bago niyo po isolve. Ah, so, And also, mhm. di po Sige pa, lalagay, go. di po lalagay yung buong volume ba? Volume lang po ng thin slice. Yun lang po yung kailangan mo. And also, halimbawa gusto mong i-push yung 0 to 8. Kung magsisimula ka sa 0 to 8, maapektuhan yung magiging kasama ng integral natin. Kasi, yung point of view niya ba, kung magsisimula ka ng 0 to 8 and 2 to 10. Yung mali. Pero parehas lang ng sagot yan sa dulo. 3.2 pa rin yun. So, adjust lang ng konti ng variable. Ikaw mo lang po. Go lang.
Tama di ba, Josh? Pares tayo ng ano. Ang pagkakaintindi ko kasi sa'yo, kinuha mo yung 0 to 8 kasi from ano ka? From, anong tawag dito? Kung titingnan yung illustration, from upward. Hindi. Upward from the bottom. Ano ba? Yun yung POV mo, no? Upward from the bottom. Okay. Kung 0 to 8. Hmm. Ha? Kung sa, ang parang yung difficulty niya po, ano eh, no? Yung bang, yung sa inyo pa, ang topic po ba na, ano, volumes of revolution disk method? Hindi na po kasi ano, pag ginawa ko po sa ano, 2 to 10, Hmm. tapos ano, 4.7 times 10 to the 7. Hindi. Mag-ano siya? Mag, magti 3.2 talaga siya. Hindi pa nilagay Hindi ko. siya magfo-4. Kung saan mo gusto unang makita? Kasi parehas lang magpo-produce yun ng 3.2. Yung 2 to 10, tsaka 0 to 8. 4.7 times 10 to the 7 po. Tingin. Di, ano bang sinama mo? 950. Hmm. Kaya. Hindi. Teka lang ah. Isusulat ko yung akin. Ako magsasolve ng 2 to 10. Ikaw sa 0 to 8. Gusto mo ba yan? Anyway, naayos ko po, pero nag-worsen pa siya lalo. Sige. Hindi, hindi yan. Kasi alam mo kung bakit? Magkaiba tayo kasi dito. Yun yung naging pagkakaiba natin. Kaya, ang lumalabas sa iyo ay nasa, ilan to? 142 eh. Ito hindi. Ito, dito tayo magkaiba. Mahal po, saan po? Diyan mismo, papakita ko sa iyo. Ganito, mag-annotate ako for 2 to 10. I-push mo yung 0 to 8 mo. Sige po. Pero, parehas tayo ng sagot na lalabas. Okay yan? Sige. Wait lang, mag-annotate ako. Hmm. Parang, ang ano po niya, parang ang problem ni Joshua doon sa volumes of revolution po, eh, no? Hindi ko siya medyo Pap- different. Ganito, oo. Ganito siya. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kailangan i-analyze mo mabuti yung problem. Huwag ka lang mag-focus dyan sa kung anong nakikita mo. Dapat meron kang nai-imagine na, nandun pala yun. Dapat pala nakita ko to. Parang gano'n. So, dito naman, actually, ito lang din yung sinasolve natin kahapon. Kailangan mong mahanap yung, kasi mag slice ako horizontally kasi ang sinosolve mo ay dx. So, kung ganun, kung from top ako, sige na, 2 to 10. Sige. Radius ako. So, ito pong sinosolve ko ay radius po. Kasi gusto ko mahanap yung relationship ng radius and the depth. So, radius to ng slice at depth. Pero hindi ko pa man alam. So, x nilagay ko. So, that is equal to 4 over 10. Radius, tapos yung 10 natin. Times the quantity of 10 minus x. Yung x po, depth po natin yun. So, equal siya sa cancel, cancel, cancel to. So, that is 4. And then 4 over 10, decimal, 0.4. X pa rin, variable. This is my radius. Next, volume. Kailangan ko ng volume ng slice. Pero, paano ko makukuha yung volume ng slice kung wala akong area? So, katulad nung pinresent ko sa iyo kahapon, ang area po ng slice natin is pi times the quantity of r of x raised to 2. E di yung kanina lang din, ito lang din, yung r ko. So, magiging pi
times the quantity of 4 minus 0.4 x raised to 2. Area po yan ng slice. Ngayon, bakit kinailangan ko yon? Kasi gagamitin ko lang siya papunta kay volume. Kasi, ang volume po natin, volume po to ng slice ha. Ang thickness niya ay dx. So, ang mangyayari dyan, si area nung slice, imumultiply ko lang siya. Area ng slice dx. Ganun yung mangyayari sa kanya. So, area ng slice, that is pi times the quantity of 4 minus 0.4 x raised to 2 dx. Ito yung volume ng slice. Yung area, ginamit ko para makuha yung volume ng slice natin. Si R, kinuha ko yung relationship ni R para magamit ko kay area. Yun yung relationship nilang tatlo. Para makuha ko si A, kinuha ko si R. Kinuha ko si A para kay volume. Next. So, kailangan ko yung pagkatapos nito, kailangan ko naman ng mass. Gumagamit ka ng 950, di ba? Dito ko gagamitin si 950 ngayon. So, dito, sige. Na ano lang sa perspective. Nag-iba, Baka, nag-iba kasi. baka pwede po kayong magbigay kunyari ng isang isang Ano po? something na tapos siya yung cooks. Turo niyo po paano po yun yung nakikita yun. Kunyari isang problem. Yung, sa volumes of revolution po ba yan? Yung nagiging problem ni Joshua. Ano lang po, about lang po siya sa paghahati-hati lang yun eh. Kasi alam niya po kung paano po siya makita. Kaso nga lang po, yung parang, paano ba sabihin? Kasi di sa isang book na, na binili ko po actually, ano po yung UN. Actually, yung ginagamit ko po sa, yung lower, ano nun, hindi, may calculus po siya eh. Ito po. Apo, Yun hindi calculus actually yun ang ginagamit kong panturo. Kasi mostly kasi yun step by step. Yung topic na before applications of the integral, ano apo. para naka-center siya doon sa volumes of revolution. Di ba may disk method sa shell method po. Doon po, Solid revolution. Apo, bali, doon po ba yun, ano niya, yung problem ni Joshua po? Palagay niyo po. Kubis. Kung saan yung mga points, di ba po, parang ganun po. Ito po po. Teka lang. Then ito pong Kasi ano, pag volume of revolution, from A to B din siya eh. So, kung ganun po, hmm, hindi po. Actually, alam po ni Josh kung paano siya, kung sa volumes of revolution po yung titingnan natin, hindi naman po yun yung problem po ni Josh. Siguro po, sa mga perspective nga po talaga ng pagtingin po ni Josh sa problem. Yun lang po. Pero pag sa solve po, wala pong akong nakikitang kahit na anong problema. Ang nagiging conflict lang po sa problem solving kasi paano mo ba nakikita yung problem? So, kung halimbawa po, mali yung pagkakakita ko sa problem, ibig pong sabihin, yung mga concept po, kahit alam ko yung ibang concept, pero na-stick ako dun sa perspective ko na yun. Yung concept na dapat i-apply ko, hindi ko siya maa-apply. So, ganun lang po siya, sa pagtingin po sa problem. Kasi tingnan niyo po itong mga una niya pong nilagay. Actually, andun na po yung idea niya eh. Kung ilalagay niyo po siya sa volume of revolution, solid revolution, pasok naman po eh. Wala pong problema. So, yun na lang po. hmm, Ang kailangan mo lang i-practice, paano mo ba siya titingnan ng iba't ibang parang point of view? Apo. Ayun lang. Tapos, okay na po yan. Josh, tingnan mo naman siya sa point of view ng DY. Hmm, kaya ba po yan? Pares lang nasagot. Hindi kasi kung ano, Erase ko na yung akin. kung may ano po, may radius, how would you express that in terms of time? E di, ganito pa. It's purely horizontal. Kumbaga yung vertical line po sasabihin niya, how to make a vertical line horizontal ba? Hmm, How will I express okay. vertical line in terms of ano, y?
Mm-mm. Possible. Hindi, ganito siya. I-visualize mo muna yung problem. Di ba ang meron ka dyan, inverted right circular cone. So, sabihin natin inverted cone. Di ba ang top niya is 8M, radius nun 4M. Kung i-imagine mo, sige, pwede mong ilagay yung mga label dyan. Tapos, ang height mo, 10. Ang gusto mo lang, yung oil, ma-fill siya hanggang 8. So, edi slice natin yung tank. Ang gawin natin, yung y natin, magiging distance siya from vertex, from vertex nung cone natin. So, dapat ma-set up natin siya. Actually, pares na yun. So, pag sinet up natin siya, ang mangyayari dyan, kunin natin yung radius. Gawin natin hmm, R of y. Pwede. Wait lang. Tapos, lagyan natin ng force. Ay, mag-iiba nga lang siya ng numbers. Pero, pares lang yun sa from 0 to 8. Sige, pakita ko po sa inyo. So, yung R natin, that's 4/10. From 0 to 8 ko siya tinitingnan, ha? So, kung 0 to 8 siya, 4/10, y. Lalagay ko pa, 4/10 y. Or 0.4 y. Pwede na lang. For the radius. Kung area naman, apply ko lang yung kanina. So, that's 0.16. And then mass, 950 times 0.16. Wait lang pa. Calculator. 950 times 0.16. 152 times yung due to gravity. Kasi may gravity ka, di ba? That's 9.81 times 9.81. That is 950 times 0.16 times the gravity. That's 9.81. Ilan yan? Times 9.81. That is 1,000. Pi pa pala. Ay, hindi. Sama ko na rin ba yung pi? Huwag na lang muna. 491. 1,491. 1,491.1 pi. Okay, good. Okay pa naman. Times 10 times 10 minus 0. Wait lang ha, i-check ko lang ito. 0 to 8. D1. Wait lang pa ha. Wait lang, wait lang.
Hmm. Wait lang. Titignan ko kung saan ko nagkamali. Right? For DY. Hmm. It's 950 times 0.16 times 9.81 times times 4684 4684.14. Hindi. Pwede na yun. 1.16. 0.16 lang ba? Wait lang, Josh, ha? May ina-adjust lang. 0.16. Pwede siguro. So, pwede ko mag 0.16 siguro. Okay ka lang ba? Ano? Okay ka lang ba? Makalma po. Sige, sige. Naantok ka na ba? Hindi ba? Okay. So, kung 0.16 na gagamitin ko, times 950 times 9.81. 1491.12. Ako doon. Bukod pa yung pa eh. Wait lang. 1491.12 from 0 to 8. 1 minus 1, 10 minus 1, divided. So, last part na ako ng computation. 20 minus 1, dy. 1491.12. Ito. Ito ko na. Tama na. Uy, sumakto na. Okay na. Kulang pala ako ng y squared. Ito, nilagay ko sa... Ayan. Ayun. Annotate nyo na lang po. 10 minus 1, di ba? 1491.12 pi y squared times 10 minus y dy. Lagay mo dito, Josh. Sa after ng pi. Tapos, compute mo, parehas din ang sagot. Dito, y squared. Yun pala yung kulang ko. Reconnecting. Ayun. Dito. Ito, Josh, y squared. Tapos, solve mo. Yun pala. Kaya Ano siya? may ano pala. Hmm? Ang ano lang po, yung may na-miss. Ayun. Sabi ko, bakit kaya? Ayun, dinalikan ko ulit. So, y squared. Iyan ang point of view ng dy. So, pag sinolve mo siya, that is 3.19795 times 10 raised to 6. Approximately, 3.2 din siya. 3.20 times 10 raised to 6. Ito, dy to. Ay, Ganda, Ito ang POV. ang ganda nga nung tinuturo niyo po eh, no? ayun, 3.197. Pabalik kahit na balik-balik na rin. Thank you very much. Opo, at least po alam ni Josh. O anong... Tapos sasabihin na lang ni Josh, paano mo ba gusto kong isolve? Kaya, dx ba? dy? hindi kahit, oh, kahit na ano, di ba po? Opo. Kung ako rin, when I want to learn something, sabi ko kay Josh, ano eh, I'm not satisfied na kaya ko lang siyang isolve. Gusto ko siya yung inside out lahat na ano. Kaya Opo.
kung kayo yung teacher ko, matutuwa ako. Kasi yung mga iba ayaw po nila yun. Kasi you will make them uncomfortable. Baka ang alam lang nila from one point of view na po. Opo. Tsaka dagdag ano sa kanila, dagdag oras. Oo, dagdag ko Pagsasolve. ano yan, kasi ano. Tsaka yung iba talaga, kung it works na ganito, ayoko na. Okay na ako, kung ganito lang. Kaya Masolve lang, na. better to master something, tsaka ma-apply mo siya sa real life. Para sa akin, dapat alam mo siya inside out, di ba po? Opo. Maganda nga din po yun na minsan magkaiba po kami ng POV ni Josh. At least, parehas na side nakikita namin. Oo nga po eh. So, yun na siya. Yan. May tanong po for DY. Nami dizzy po. Wala na, bawag na. Okay na yan. DXDY lang. Kamusta? Okay na naman. Sige. Patandaan po ha pag POV natin. Naging identical sa DX yung dizzy. DXN. Dizzy. Wala. Ano ko? Kasi, kasi circular naman siya eh. Mm-mm. Dapat magiging pareho yung dizzy at saka DX. Dapat, no? Ano pang kasunod natin? Okay ka na sa 23? Pwede na natin bitawan ng 23. Ako, Ah, sige. Saan na tayo? 25. Oh, interesting. A 1 horsepower motor can do 550. Okay. they will Tama use, ba? Para sa... they will use anything but metric eh. May ano pa, may horsepower. Oo. Wala kang kawala. Diyan ka lang. 1 horsepower motor can do 550 of work per second. If a 0.1 horsepower motor is used to pump water. Favorite nila yung water from a full tank in the shape of rectangular. Ah, ito na. Bumalik na naman tayo, Josh. Parallelepiped. Sabi ng Google, yun daw ang basa. 2 feet deep, 2 feet wide, 6 feet long, 2.5 feet above the top of the tank. How long will it take? A1 horsepower motor. Sige, drawing mo muna. Paraan. Ano po? Parallelepiped. Yun na mo. Saan yan? Sige, go lang. Sige, habang idinodrawing mo siya, isasolve ko lang din siya muna dito. Okay. Nabalik. Horizontal protection. Oh, ayan. Sige. Pwede mo siyang i-drawing kung mas magiging okay yun. Okay. 163.4.
Okay, go lang. Hmm. Okay, so, uh, Sige, sige. why, Anong, why would someone do this? Ah, bakit kailangan ganito? question ko po, what is yung sinasabi ng parallelepiped na rectangular? Oo daw. May ano ka na ba? Illustration nun? Tingnan nga natin yun. Yun nga po yung question ko eh. Parang inisip ko, kung may parallelepiped, that means immediately it's not rectangular. That would just be a Mm-mm. rectangular prism, which, why would you use that? Why would you use parallelepiped kung if it's not that? Ano sabihin na? Tingnan nga natin. No. Ay, ay, ay. Yung itsura. Ah, iba-iba eh. Oo nga eh. Kita ko nga rin dito. Bilang mo. Ito yung ano. Ah, sige, sige. Ay, di po siguro natin i-infer from yung, ano, yung, ano, 2 feet deep, Mm-mm, mm-mm. 2 feet wide, okay. Kasi ito yung nakita ko. Send ko din sa'yo. Wait lang. Feet long to a point, 5 feet. Ano? Ano daw? Yun. So, Ito siya. ano, ah, kung ako siguro yung illustrator, hindi ko maintindihan. So, 2 feet deep, Oh my God. 2 feet deep. Okay. Tapos, 2 feet wide daw. Tapos, 6 feet lang. I see. Eh di parang ano lang, Josh. Ayun, yung sinend ko lang sa'yo sa messenger. Parang ganun lang. and 6 feet long to a point, 5 feet above the tank. What does that mean? Oo. To a point. 6 feet long siya mula doon sa 5 feet above the top of the... Ibig sabihin may top. Yung 6 feet long, magsisimula lang siya doon sa... Di ba may top yung tank? 5 feet above the top of the tank. 6 feet long to a point, 5 feet above the top of the tank. Uh, wala naman siya nilagay na figure, so paano yan? Wala. Okay, so ganun din yung 2027. Why? Uh, Di imagine muna natin ano bang itsura niya. kasi kung iba yung itsura, iba po talaga yung magiging ano, sagot. Oo. Teka, teka. Isipin muna natin mabuti itsura. Paano natin siya pwedeng i-drawing? To a point. Ay, hindi. Alam ko na po. So, yung Mm. sabi na, 6 feet long. Mali yung grammar na Oh. dapat, 6 feet long, comma, to a point, 5 feet above the top of the tank. Kasi mukhang ito na, nakita na po, yung nakita ko, Mm-mm. parang kala niya po, ito yung sentence. And 6 feet, Mm-mm. Oo. pero really, and 6 feet, Ah, and 6 feet long, to a point, yung water na po yung magpa-pump. Di ba po? That makes more sense. 6 feet long lang. sabagay. Oo, kasi kung halimbawa isa-solve natin to, edi dapat ang mangyari, kailangan kunin pa rin natin yung work ng pag-lift ng water. So, okay na. Kasi, 6 by 2 by 2.
Pwede 2 by 2 by 6 yan. Yes, opo. Mm. Kung 2 by 2 by 6. Hindi. Teka. Eh di ano, kailangan mo pa ng water density dyan. Siyempre, di ba, i-consider din natin yung timbang ng water. Opo. Ayun. 25 to, so 163.4 dapat. Pero kasi, tulungan kita dyan. Got me calculate. Yes. Oh. Ang depth natin, di ba, ay 2. So, ibig sabihin, okay. Kunin mo yung lifting height mo, ha? Opo. Sige, sige. Hello. Sige, kaya mo yan. Yan. Okay. Kasi nag-chip out pa po sila na. May Mm-mm. power na lang. Sige, kaya mo yan. Tuloy lang. 2 by 2 by 6. Anong ano mo? Anong lifting height mo pala? Ay, sige, lagyan mo muna ng label para makita mo ng mas maayos. Nasaan si 2, nasaan si 6, nasaan si 5.
Mm. Nice. Ah, Okay. sige. Anyway, so, how long will it take? Mm, Mm-mm. Seconds. Pwede minutes, pero seconds na lang para ano, mas okay. uh, Tama ba, Josh, yung pagkakatingin ko sa book? 163.4. Parehas tayo. For number 25 seconds. hmm, yun lang po, baka ano. Sige 2 lang. feet, wait lang ba? 2 feet wide, okay. So, 12 pala. Hindi 24. Uh, so, to, Parehas tayo. 163.4. Sige, check mo lang sa likod. Same tayo. haba. Ano ko lang. Okay, okay. Uh, 6. Okay.
163.37. Calculated. Ako. Ang registration ng 70,000, 70,000 pala. Tingnan. Wait lang. Well, wait lang. Check natin. Double check. Always. 62.4 density. Okay. Sige. Wait lang. 12. Okay. 62.4. 5 plus x. Hmm. Lifting height. 5 plus x. Okay. Wait lang. 895. 8985.6. Okay. Good. Okay. That's correct na po. Very good. Next Kung ano tayo. pala po na kung ano yan, kung ano, 1 horsepower, 1 second lang. 1.3 seconds. Sige na kagad. Mas okay. 2 seconds lang po yung ano, 1 horsepower. Mas okay, no? Pag ano. Kamusta ka? Sa number 25. Pala sobrang ano pa na, 1.1 horsepower lang motor din namin. Mm-mm. 2 seconds na po, 1 horsepower. Ano lang. Try natin ng ano. Kaya mo pa ba? May energy ka pa for 27? Yung, Sige, 27 time. Oh, parang parehas lang ng 25 eh. Sige. ano pala po, same company pero ano po, nagka-refund. So, Oo. binabaan po naman yung tubig. Oo, no? Sino kayang ano, nag-i-imagine itong mga tanong na to? Ano lang pa na, may lore pa po na. Yung may reason. Mm-mm. Kaya inakyat may mga fluids. Grabe imagination mo, ano? May ano po siya na buong world para ano yun. Mm-mm. Problem. Bro, Oh, no. 31 minutes. 29. Oh, so solid revolution naman. Okay. Sige, illustrate mo muna ulit yung 27. Ay, bago yon idikit mo muna dito yung phone. abo. Okay. What? Ano ba yung goal na? Tank in the form of rectangular. Mm, wait lang, wait lang. Okay. Akala ko virus na, hindi ko pala. A tank in the form of rectangular parallelepiped. 6 feet deep, 4 feet wide, 12 feet long, full of oil. When one-third of the work necessary to pump the oil to the tank has been done. Ah, okay. Kunin mo lang yung ano, yung parang gaano ba bumaba yung surface ng oil natin?
halimbawa, nagawa niya na yung one-third ng work niya, pero hindi pa yung buong work, yung one-third pa lang. Ano nangyari dun sa oil? Gaano yung binaba niya? Yun ang goal. Yun lang yung gusto niyang malaman. So, in this case, binabaan niya yung, ano, binababaan niya yung volume. Mm-mm, mm-mm. Why is he saying Kasi, rectangular part than the pipe? Why can you just say rectangular prism? para ano, mahirap basahin. Opo. Talagang ano eh. For suffering, pure. Tsaka, tsaka ano no, pag hindi mo alam yung word na yan, parang mag-iisip kayo, no? Wala na. Or nothing but pure suffering. Mm-mm. Oo. So, currently full siya na. Uh, Mm-mm. I have no idea. So, Bakit? what? Uh, mm, Binigyan ka agad ng work, eh, no? ano ba na parang, hindi ba na-solve na? Binaligtad niya naman yun. Sige, bibigyan kita ng 5 minutes para ma-analyze mo kung ano yung gusto mong gawin. Ano ba? Bro? You said this easy. Ano yan? Anong pinaka-answer mo? Wait, bilang mo. Sige lang po. 200 G, foot count. Wait, wala na sa reaction.
Ah, 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 Mhm. okay. So, Hmm. one third nito, tapos ng pababa na. Huh? Kaso, kulang yan. Ay, oo nga. 432. Galing ka sa ano ah. Sa 50. Ano yan? Times 4 times 12. Yes, opo. XDX. Tapos, pag sinolve mo yan, that is, oo nga, 4.32. Eh di sobra. Ano? Sobra. Hindi, 1440. Divide by 3 kasi. Dinivide mo sa 3. Teka lang. 432. Aw, 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 aw. 144. Ano nang gagawin mo kasi man? Ano pa na? So, ano? Ah, mhm. Nakakainis, no? Parang ang bilis niyang sagutan mo. Tapos ganun pa yung solution. So, what is the value of the Chinese character? Mhm. Wait, alam ko na. So, divide mo na to na. So, pwede na mawala yung 2,400. 2,400. Hmm. 6. 6 equals Hmm. minus, yan siyang bayang bayaw. Okay. Tapos, okay. Okay ka pa ba? Okay, tapos, from 0 to 6. How would this be found? Maybe, makuha yung ano na. So, 36. Kasi pag 0, wala na yun. So, 30, okay talaga. Oh, that's good. Hmm. The isa lang talaga yung pwede makuha. So, okay. So now we can conclude that Hmm. That. okay. Oh, yun na. 6 minus 8 yun. So that's negative 12 divided by negative 6. So therefore, the tanks, ano ba siya? Ano ba yung current niya? 6 feet. So Hmm. when one third of the work that has to push it up has been done. Oh wait, why didn't I think of this? So, sinabi na nga po, and it works in both directions. So, ba't ko ginawa pa to? Imbis na ginawa ko na lang, two-thirds nito. Hmm. So, two-thirds of 6 feet. Why? So, this useless pala po yung buong solution. Wow. So, anong final answer mo? Two feet. Hmm. Ay, wala. Ano ba na? Ayun. Okay, good. 2 feet po. Kulang. Mm, Hindi. Recheck mo ulit. Sa pa. ah, ah. Where's it going?
It's rather suspicious. Wow. Kaya mo yan. Take your time pa. Where is the wrong? So there's a right here. But where is the wrong part? Uh-huh. Asan dyan yung kulang? Saang part nagkulang? Oh, okay. Oh, huh? Hmm. Mm, I think it should be here. That would make it correct. But where is it? This is a bit unfair. So sabi niyo, what? Sige. Oh no. Where's it? Huh? It should be this one. Kasi clearly may ano siya. So it's the square root Mm-mm. of 6. I know. It's the square root of 12. So it would make sense Mm. if Bing Chilling is here. So, huh? Okay, so how would that come to be? O, sige. Isipin mo mabuti. Balikan mo mabuti yung solution mo. Nasaan dyan? Saan ka nagkulang? Meron ba? Maybe it could be Could be. no, wait. Wait. So it must be it's from 6. And then 6 minus this Bing Chilling. Okay, 6 minus Bing Chilling. Okay, so Sige, patingin ng solution. uh I think this could work. Maybe it would. 6x. No, that would be too suspicious. So, mm, it needs x. There needs to be an x squared. So, So, where would the x be? Okay. Uh, I am the x. Tanan! Okay. So, the magic savior. Oh, so, what's happening? Mm, mm, so this is the work done when you have this, and then you're pushing it down. ano bang final answer mo? Patingin? Teka. What did it mean pushing down? Okay, 0 to 6. So you wanted to go here. Okay, wait. Wala. So
a point where this is uh oh, it's negative. Okay. Sige. 3 minutes pa. Negative BJ. Okay. Oh, that would be nice. That's good. So wait. 0 to 6. Oh, hmm. Yun na siya. Hindi pwede yung anak mo. Kamusta? Hmm. What? Next. Huh? That's not good. Okay, yan na. So, pag ano lang grades. 100. What's still wrong? Okay lang yun.
Sige, ano nga? No. What? Hindi na ba? Hindi na. What's Sige na wrong? po. Zero Asan yung kulang? to zero. What? Hmm. Why does it work at the same time? It doesn't. It makes no sense. It's right, but it's not. Wait. Okay, so try ano. Ano yung gamit mo? 14,400. Tama yung 14,400 mo. Kaso, ang nagiging struggle mo dyan, pagkakuha mo ng 14,400, kasi yun yung work mo, work done. So ngayon, kailangan makuha mo yung depth ng pagbaba ng oil, yung level po. And then, halimbawa, nag-drop na siya, kuha ka ng ano, ng variable. Tapos, tingnan mo yung extension, saan ba nag-extend yung remaining oil? From 0 to what? Valuation, wait. Alam ko na ba? So, evaluate from 0 to Michelin. Imbis na ano. Imbis na to 6. Yun yung mali. Dapat evaluate ang Michelin. So, from 0 to Tama, 0 to 6 minus yung depth ng pagbaba ng oil. from 0 to ano, Michelin. Kasi siya yung ano po na. Siya yung target. Pwede din. Tingnan natin kung parehas ng makukuha. Ano mo? 24x dx. Pwede din. Or pwede din maging range niya ay from 0 to, halimbawa, ano ba gamit mo? X ang gamit mo. Pwedeng from 0 to 6 minus A, pwede. Ay, ano Hmm. ba? Yun. Tama ba? Question, clarification. Hmm? Tama ba? Tama siya, 2 square root of 3.
Pala yung ano na, logical step. Kailangan umabot po sa, siya yung dapat index. Si Bing Chilling. Mm-mm. Hindi na 6 kasi 6 po yung mass. Pero yung hinanap po yung ano yung work for the level po na. Kung halimbawa, oo, tama naman yan. Kung halimbawa gusto mong gamitin si 6, pwede naman, lagyan mo lang ng minus, then use a variable. Siya din yun. Pares lang sila ng use. Opo, so equals to square root of 3. Yun na po. Ah, so hindi Mm-mm. pala. Yung the force required to push it up to 2. Thank you po. God bless po. Wait na po, pakita ko na po ano. Yun, ayun. Anyway, so this one. Na yung graph niya. So the radius is only this. Tapos multiply naman siya ng x, that's the square root. So, it's just like that. After simplification. And then integrate. And then this is our square. Bye.